Hello, magandang araw sa inyo mga ka-solar and gardening. So for today's video nga pala, ay maglagay tayo ng watermelon sa ating pananim na kalabasa as a organic fertilizer. Una sa lahat, biniyak namin ang watermelon bali 24 pieces kasi yung kalabasa ay nasa 24 na puno. At bago natin ito ilagay ang pakwan sa ating mga kalabasa ay kailangan muna natin itong tadtarin at huwag natin itong ilagay na buo para sa mas madaling mabulok. Ang pakwan o watermelon ay may makapal na balat at kung ilalagay natin ito ng buo, matatagalan itong mabulok. At kapag tinadtad natin ito ng kalahati, ay mas madali itong makain ng beneficial microorganism sa lupa, kaya mas mabilis ang pagkabulok. Habang iniligay natin, ay huwag idikit ang pakwan sa mismong tangkay ng kalabasa. Dahil kapag habang nabubulok ang pakwan, ay nagpapakawala ito ng init o heat decomposition at acid na maaaring makasunog sa sensitibong ugat ng kalabasa. Ilagay lang ito sa sapat na distansya para maabot ng mga ugat ang sustansya na hindi sila nasasaktan. Inilagay ko ito sa bawat butas na tigda 2 bawat puno ng kalabasa. Sa paglalagay ay nakatihaya ang watermelon kasi inisprehan ko ito agad ng organic foliar fertilizer upang madali itong kumapit sa nabiyak na watermelon. Itong foliar na ito ay may bioenzyme. Yung bioenzyme is the fastest way to decompose of any leaves, fruits, and etc. Kahit ipot ng manok, kambing, at iba pang hayop, pati yung may masangsang na amoy ay mawawala. Kasi ito ay good bacteria na pumapatay ng bad bacteria. Ito ay deodorizer. So maganda sa pang-spray ng prutas upang madaling mabulok kahit nasa patay na hayop at iba pang may masangsang na amoy. Ito ay uri ng good bacteria na dumadami ng ilang taon at ito ay nagbibigay ng maraming sustansya sa lupa na kinakain ng mga tanim tulad ng kalabasa at iba pa. Ang pakwan ay napakayaman ng tubig at asukal ngunit kulang ito sa nitrogen na kailangan ng mga mikrobyo kaya kung gagamitin mo ito ng foliar ay mayaman ito sa nitrogen. At para iwas na rin sa masamang amoy at sa mga peste. Dahil kapag ang pakwan ay nabulok sa pamamagitan ng tamang mikrobyo, hindi ito mababaho na bulok o amoy basura. Sa halip, magkaroon ito ng medyo maasim o matamis na amoy na hindi kaakit-akit sa mga panerang insekto at langaw kaya ligtas ito sa iyong mga pananim na kalabasa. Mayroon din pala tayong patubig sa ating lupa para sa pananim na kalabasa na umaagos lamang mula sa hose gamit ang submersible pump. At pagkatapos na maisprehan ang watermelon na nakatihaya, agad ko itong binaliktad pataob upang madali itong mahigop sa ugat ng mga kalabasa, lalo na't pag nalanta at agad-agad namin itong tinabunan ng lupa upang ang moisture ay mananatili at sagana ang tubo ng kalabasa. Hindi ito matutuyo agad dahil ang watermelon ay may madaming tubig na naimbak at ito ay mataas sa calcium na nagpadami ng bunga. Kung hindi natin ito tatakpan ng maayos, masasayang ang lahat ng pagod mo sa pagtadtad at pag-spray ng foliar. Kaya kailangan din natin itong takpan dahil ang mikrobyong nagpapabulok ay ayaw sa direktang sikat ng araw dahil pinapatay sila nito. Sa pamamagitan ng pagtatabo ng lupa ay nagiging madilim, protektado at manatiling masang-masa
ang kapaligiran ng watermelon. At kapag hahayaan mong nakalantad sa hangin ang pakwan habang nabubulok, ang nitrogen ay sisingaw lang sa hangin at mawawala ng silbi. At maaari rin itong dagsain ng mga daga, pusa o ligaw na hayop na maghuhukay sa paligid ng iyong kalabasa, at pwede itong makapinsala o makaputol sa mga ugat ng iyong mga pananim. Ang pagtatabo ng lupa ay sapat na upang harangan at hindi mapansin ng mga hayop ang amoy. Dahil may nakatabo na lupa, ang shock o ang matinding chemical reaction ng pagkabulok ay mangyayari sa isang kontroladong espasyo sa ilalim ng lupa. Ang lupa ang sumisipsip ng matinding reaksyon at kapag umabot na ng mga ugat ng kalabasa doon pagkatapos ng 1 hanggang sa 2 linggo, ang watermelon ay hinhin at malamig na pagkain na lamang o humus na handang-handa ng higupin ng mga ugat sa kalabasa. Ayan, tapos na nating matakpan lahat ang ating mga ibinaon na pakwan dito sa 24 na puno ng kalabasa. Hahayaan na muna natin na ang kalikasan na ang gagawa sa kanyang mahiwagang trabaho sa ilalim ng lupa. Sa loob ng 1 linggo o 2, asahan ninyong magwawala sa paggapang ang mga kalabasa natin dahil sa siksik na potassium at nitrogen na makukuha nila rito. Kapag may mga tanong kayo, ay i-comment lang sa comment section para ito ay aking masagot isa-isa. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.